Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-328 na kabanata. Ang pinuno at kasintahan nito. Ang dalawang disipulo ay nagdala ng 4 na palayok na may maligamgam na tubig, at inilagay sa tabi ng paa ng 4 na maiden. Si Alex ay kumuha ng maliit na bangkito, at umupo sa harapan ng 4 na maiden. Tinanggal nila ang kanilang mga sapatos at hinayaan mababad sa tubig. Una, hinugasan ni Alex ang paa ni Celeste. Ang paa nito ay malinis katulad ng isang porselana, at ang mga asul na ugat ay nakikita. Naramdaman ni Alex na ang kanyang pulso ay biglang lumaki ang mga ugat. Tumigil siya sandali, binigyan ng sarili ng oras upang pumalma. Pagkatapos ay marahan niyang binuhusan ng maligamgam na tubig ito, at maingat na hinugasan. Si Celeste ay nakaramdam ng hiya. Pero gusto niyang nakikita si Alex na nakayuko ang ulo, at seryosong hinuhugasan ang kanyang paa. Nakaramdam siya ng bahagyang sakit sa kanyang paa, at hinayaan ang kanyang sarili na maging masaya kahit sandali. Pagkatapos kay Celeste, isinunod niya ang 3 pang mga maiden. Una si Celine, Callisto, at pagkatapos ay si Luna. Nang matapos siya sa mga ito, nalaman niya ang pagkakaiba ng mga ito. Ang paa ni Celine ay ang pinakamaliit, habang si Callisto ay mapusyaw. Ang paa ni Luna ay maselen at balingkinitan. Nang siya ay matapos pinunasan niya ng tuyong tela ang mga ito. Ang mga maidens ay nakaupo sa kama. Ang bawat isa dito ay nahihiya, at relax handang basagin ang katahimikan, sa pagitan nila. Okay, kayong 4 ay kailangan ng magpahinga ngayon. Utos ni Alex habang itatapon niya ang tubig. Ang 4 na babae ay matapat na humiga sa kama. Ang kanilang mga paa ay maputi, katulad ng isang jade. Napansin ni Alex ang mukha ni Celeste ay symmetrical. Si Celine ang pinakamaliit sa 4 na maiden. At si Callisto ang pinakamapusyaw sa lahat. Si Luna ang pinakamatangkad, ang kanyang mahabang braso, at hita ay nagbibigay sa kanya ng pagiging modelo na itsura. Ang 4 na maidens ay magaganda at naging higit pa, mula nang makakain ng soup ng orchids. Napayuko si Alex. Ang kanyang kailangan ay mag-focus sa pag-aasikaso sa mga ito. Ang 4 na ito ay mabuti, at palagi siyang inaasikaso, at ang lahat. Ngayon ay mayroon siyang pagkakataon na suklian ang mga ito. Imamasahe ko kayo kung masakit ipaalam niyo sa akin. Nagsimula siyang imasahe ang mga 4 na babae. Una ay sa talampakan, sa balikat, likod ng balakang, at sa hita. Gumamit siya ng kaunting puwersa sa pagmamasahe, na nakatulong sa muscle ng talampakan, at mas naging komportable ang naramdaman ng mga ito. Pagkatapos ng 2 oras, sa wakas ay natapos na niya ang pagmamasahe sa 4 na maiden. Ang pagmamasahe ay nakakapagod na bagay. Hindi niya napagtanto kung gaano kahirap ang mga pagtitiis na ginagawa ng mga babae, kapag siya ay minamasahe. Kamusta, tanong niya sa mga ito, habang nagpapahinga sa bangko. Tumayo na ang mga ito. Sila ay sobrang saya na imasahe ng kanilang pinuno. Pakiramdam nila ay para silang nakatanggap ng isang mataas na parangal. Bilang pinuno, karapatan ni Alex na maging hiwalay, at hindi makipagkaibigan. Pero pinili niya ang maging mabait, at siniguro na maging maayos sila. Ang 4 na maiden ay naniniwala na ito ang tamang tao na napili, upang pamunuan ang kanilang palasyo. Sobrang komportable. Mukhang ang lahat ng fatigue ng 4 na moon maiden ay nawala. Oo, nang imasahe ni Mr. Alex ang aking paa, naramdaman ko ang enerhiya mula sa kamay nito, na parang isang kuryente. Sobrang komportable, wika ni Celeste. Umalis si Alex sa kanilang kwarto na masaya, natutuwa at nagawang matulungan makarecover sa stress, mula sa labanan. Pagkatapos tulungan ang 4 na maidens, naalala ni Alex ang katawan ni Xavier ay nasa kagubatan pa rin. Iniwan niya ang mga babae, at hinayaang makapagpahinga sa palasyo. Nag-ipon siya ng ilang disipulo at nakipagsapalaran magtungo sa bundok upang kuhain ang katawan ni Xavier, at bigyan ng maayos na libing. Nang makabalik sila sa palasyo, marami sa mga pinuno ng gang ay naghihintay sa harapan ng gate, kasama ang kanilang mga disipulo. Handa na silang magpaalam. Isa pa, ang lugar ay hindi kayang mag-accommodate ng maraming tao. Imposible para sa 5,000 tao ang manatili dito ng sabay-sabay. Isa pa, ang palasyo ng buwan ay para sa mga babaeng maidens lamang.
Lahat sila ay sumang-ayon na hindi maganda na manatili ang mga outsiders dito. Ito na ang oras para umuwi sa kanilang lugar. Mr. Alex, palagi naming tatandaan ang mga sinabi mo kagabi, tungkol sa lahat ng gang, na pag-aari na ng isang samahan. Kung ang aming gang ay may gulo sa hinaharap, pakiusap tulungan mo kami. Ang kapalit, kaming lahat ay magiging matapat sa inyong palasyo. Kung may kahit anong kailangan ka sa amin, hindi kami susuway sa iyo. Bago umalis, si Rocky Dalton, ang leader ng Grizzlies Gang, ay pinaalalahanan si Alex na siya ay maraming kapangyarihan o awtoridad sa iba't ibang gang sa lugar. Mukhang nababasa mo ang aking nasa isipan, Mr. Dalton, wika ni Alex na may maliit na ngiti. Mr. Alex, ako at ang aking mga miyembro ay aalis na ngayon. Nagkamayan sila ni Alex, at si Rocky Dalton ay umalis na sa palasyo, kasama ang ilang daan na miyembro ng Grizzlies Gang. Ang ibang mga gang ay nagpahayag din ng pagpapaalam kay Alex. Nang 2:00 ng hapon, ang lahat ng miyembro ng Outer Society ay umalis na rin. Si Alex ay mabilis na nagpunta sa kwarto ni Debbie, upang hanapin ang doktor na isinama ni Celeste, na sumuri sa pulso ni Debbie. Kamahalin, ang lason ay kontrolado na ngayon, at may kaunti pang naiwan sa kanyang katawan. Mas mabuting sabihin na hindi magtatagal siya ay magiging maayos, report ng doktor. Talaga, magaling. Siya ay nagalak sa tuwa. Kailan tuluyang makaka-recover si Debbie? Imposibleng mawala ang lason ng mabilis. Ang kanyang metabolism ay kailangan madagdagan, upang mailabas ito ng natural. Ito ay mga 1 buwan. Sa panahong ito, kailangan mong magbigay ng atensyon sa kanyang nutrisyon, at lakas, seryosong wika ng doktor. Mga 1 buwan, hindi na masama. Maraming salamat po, doktor. Hanggat makaka-recover si Debbie, wala akong pakialam kung gaano man ito katagal. Si Celeste ay magbibigay sa doktor ng $150,000 bilang pabuya. Opo, kamahalin. Ang doktor ay pinasalamatin si Alex ng ilang beses. Ipinapakita ang kanyang patuloy na pagpapasalamat, at sumunod kay Celeste upang kuhain ang pera. Si Alex ay naupo sa tabi ng kama ni Debbie, habang natutulog. Ngayon siya ay nakahinga na ng maluwang. Ilang linggo ang nakalipas, ang kondisyon ni Debbie ay bumuti. Wala kahit sino na maghihinala, na siya ay halos muntik ng mamatay. Siya ay malusog gaya ng dati. At ang mga kaganapan ng ilang linggo, ay parang hindi nangyari. Sa loob ng ilang araw, si Alex ay sinamahan si Debbie na maglakad sa paligid ng palasyo. Habang dumaraan, sila ay masayang binabati ng mga disipulo. Magandang umaga, kamahalin. Magandang umaga po, madam. Si Alex at Debbie ay hindi lang naglakad ng maraming beses ng magkasama, kundi inayos din nila ang kapakanan ng palasyo. Si Alex ay pumayag na magbigay ng karapatan, upang ipaayos ang sementeryo na nagkakahalaga ng $1,500,000. Inasikaso rin niya ang ilang kahilingan mula sa labas, sa pagpatay ng mga tao. Ang ikinabubuhay ng palasyo ay ang pagpatay sa mga taong mas asama, kapalit ang malaking halaga. Bagaman ang mga disipulo ng palasyo ay ganito ang gawain mula pa umpisa. Para sa kasiyahan ni Alex, hindi sila magiging padalos-dalos o magiging uhaw sa dugo. Ang kanyang mga disipulo ay pinapatay lang, ang mga tutuong masasamang tao. Ito ay ang mga nakagawa na ng paulit-ulit na krimen. Tinupad din niya ang kanyang pangako sa mga gang na malapit, at iniutos na puntiryahin ang mga kriminal na pag-iinitan ang kanilang mga kasamahan. Sa ganitong paraan, ang palasyo ay hindi lang magkakaroon ng pera, kundi mauubos din ang mga gumagawa ng masama. Ginagawa nila ang mabuti para sa kapakanan ng lahat. Si Alex ay nagbigay din ng oras sa pagtuturo ng martial arts sa mga disipulo ng palasyo. Mahigit 600 disipulo ang nanonood at sumusunod kay Alex. At siya lang ang nag-iisang in charge na nagtuturo ng training. Ito ay mahirap na gawain, pero masaya. Isang araw, sa paglalakad muli kasama si Debbie, nagdesisyon sila na pumunta sa bundok sa likod ng palasyo, kung saan banda sila nag-eensayo. Naramdaman nila kung gaano kaganda ang buhay dito. Ang mga tradisyonal na kasuotan, magagandang babae, malinaw na lawa, malamig na simoy ng hangin, asul na kalangitan, puting ulap, at mga berdeng dahon, ay nakakapagpasaya sa kanila ng lubos. Ang palasyo ng buwan ay parang isang lugar ng mga diwata.
Napakaganda, Alex, napakaswerte natin at nakapanatili tayo dito. Walang nagawa si Debbie kundi masabi ito, habang nakatingin sa kagandahan ng kanyang kapaligiran. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.